Kumusta po mga kapadre? Welcome po sa ating farm vlogs. Mag-subscribe na po kayo at mag-like para sa mga bagong adventures. Maraming salamat po! Good morning mga padre. Start na tayo sa paggawa. Ito na yung day 2 na paggawa. Kahapon pag-uukay ngayon. Nilalaliman na yung ukay. Mamaya mag-aasintada na tayo. Ayan. Ito yung laki ng kulungan na gagawin natin. Ayan. Mamaya update ko kayo kapag nag-aasintada na tayo. Maganda naman yung panahon natin ngayon, kaya maayos tayo makakapagtrabaho yung mga tao natin. Ayan, mga padre, oh. 1.5 yung baboy. Yung materialis natin. 3, 6, 9, 10. Baboy, 10 gal. Oo, 10-10 yan eh. 30 na ba yan? 30 na yung ano, yung isa, yung uli, yan na. Okay. Dala nyo yung epoxy steel. Sabay ganun eh. Meron pa talagang ay eh. Ano yung materials natin gagamitin sa kulungan. Yan, 10-10 yan. Tapos 20-70. Oo, okay na. 30-25, 24. Padre. Lalagyan na natin ng ano. Kuya, ano ba tawag dito? Drinker. Lalagyan na natin ng drinker tong kulungan natin. Kuya, lalagyan ko to ng ano ng check valve para kapag nagtatai sila, papatayin mo. Dito sa drinker. Maglalagay ako ng check valve. Hindi. Baka mamaya, hindi na natin lalagyan ng check valve, sure ka? Yung doon sa maliit. Hindi, dito. Hindi na. Sa drinker. Wala naman tayo maliit dyan eh, puro ine-ine eh. Maliliit, yun ang i-control na nila. Pero ito, kaya na nilang kontrolin yung sarili nila, hindi magtatayo. Ay di lagyan ko na rin ng check valve para sure. Kung sakaling maglagay tayo ng maliit dyan, pwede, di ba? Ayun. Saka mamaya, sumubra yung mga kulang yung kulungan natin, maglagay tayo dito. Tama. Ay mga padre, 4 na butas to eh. Kaya 4 na drinker ang ilalagay natin. Jeff, yung pinagsinsilan, tanggalin mo, baka gawin nilang ano yan, chocolate. Ayan. Kinakain nila yun, ha? Kinakain nila. Mga padre. Nakabili ako ng drinker sa Lazada. Hawakan mo nga to, nak. Hindi, ito. Itong ano ko. Yan. Lagay mo na dun sa lamesa dun. Mga tao natin gumagawa sa farm, mga padre. Mga lokal yan dito. Si Bossing Foreman lang ang taga Maynilang kasama ko. Siya rin yung gumagawa sa mga project ko sa Maynila. Mga padre, oh. Ayos na, kuya. Lubog na isang hollow blocks. Ayan. 1, 2, 3. Tapos ito, hallway. Hallway natin to. Tapos 1, 2, 3. Bali 6 na butas. Pero yung isang butas nito, mga padre, gagawin kong parang clinic, yung paanakan. Gagawan ko siya ng cage para yung yung anak nila hindi madadaganan. Kasi medyo nagkaroon ako ng experience na dapat yung anak ni iba na 10, yung 2 namatay sa panganganak, yung 2 nadaganan niya sa pagpapasuso. Ayun mga padre.
bukas asintada na tayo dito. Mga ilang days lang to may itsura natin itong ano natin ginagawang project dito sa kulungan ng baboy. Malaki pa rin yung magiging pre-range nila. Tatanggalin ko na tong ano, tong mga bibi na to. Ayan. Hindi, lalagyan natin ng ano yan, ng alambring kalang sa likod. Ayan, hindi, bakit sa iba hindi naman pinaglalaruan? Pinakagat-kagat na ka, siyempre babuhan yan. Hindi, pag may tumulo ng tubig yan. Hindi, dapat ano, Pag nauwaw. sakto mo lang nakalabas yung ano, tol. Hindi kaya? Yung titer? Sasakto yan. O sige. Pero matibay naman yan, PPR yan, no? Kahit na duldurin nila yan. Galaw-galawin mo ng ganun, Jeff. Hindi pa napapix yan. Oo, kaya, oo. Ito lang. Hindi naman nila ano yun. Bumutas pa tayo dyan. 0-0 clearance na lang gagawin mo, no, Mike, no? Para walang galaw. Ayun na mga padre. Balikan ko kayo bukas, padre. Kapag ginagawa na natin construction ng kabilang kulungan. Mga padre, gandang tanghali. Nagluluto tayo ng mga pagkain ng mga tao natin. Ito kakatapos ko pagluto ng nilagang baboy para may sabaw sila. Tapos may nag-alok sa akin dito 1 day old chick. Pipirito ko para isasama natin sa pagkain yung kakainin nila. Ito mga padre, may pumunta dito, may nag-alok 1 day old chick. Gagawin natin, pipirito na natin, pamimerienda natin sa tao natin. At the same time, pwede nilang isama dun sa niluto natin nilaga. Parang pampapak-papak nila. Matalimsik. Sarap to mga padre. Galing raw to ng gapan, sa gapan raw to 100. Ito isang supot. Pwede na, di ba? Niluluto na natin kasi wala pa tayong rep dito sa farm. Pag niluto na natin, hindi na siya masisira. Ayos mga padre, champion to, sarap to mamaya tanghalian. Kain kami. Ito na siya mga padre, sarap. Pampa high blood yata to. Ayan. Ang dami ayan pa. Sarap ng kain namin nito. Mga padre, kain muna tayo. Ulam namin nilaga. Sarap. Champion. Ayan. Kain muna. Padre, sinisimulan na natin. Ito na yung pinaka-process niya. Tinatayo na natin yung process. Ito yung all-way. Ito, sa 2-3 kulungan. Ayan, nagpapalinis na rin ako ng damo sa likod. Kasi ang plano ko maglagay ako ng fish pan. Concrete fish pan tayo mga padre. Ito yung hallway. Ito yung isa, 2, 3 butas lang to mga padre. Tapos proofing tayo. Pinauna ko muna yung trusses para makapagbubong tayo.
Pagtapos magbubong, saka tayo gagawa dito para hindi mainit. Kawawa na may mga tao natin, kailangan magkabubong muna. Pinauna ko muna yung trusses. Ang ginamit lang natin dito, tubular na 1 1/2 na tubular. Mababa lang naman ang itatayo nating kulungan. Kaya pwede na itong tubular ng 1 1/2. Kahit nahanginin siya, mababa lang ang gagawin natin. Hindi masyadong mataas. Para kayanin nung gagamitin natin bakal. 1 1/2 pero ang kapal nito 0.5. Yung makapal na tubular ang pinagamit ko. Ayan. Siguro gagawin natin to mga 1 week siguro mga padre hanggang finishing. Ayan. Full blast tayo. Mga 4 ang tao natin. Yung isa nag-grass cutter. Tapos ko tol. Ano para to? Katulad ng isa no? Para hindi tapos yung padre. Ayan, ginagawa natin ngayon. 6 na butas na kulungan. Ayan, sinisimulan na natin. Unahin muna natin yung trusses sa kabubong. Tapos, doon na tayo mag-aasintada, mag-flooring. Tapos, gagawa na tayo ng mga cage. Ayan, gumagawa na sila ngayon. Hinuhukay na nila, nilalagyan na muna nila ng mga poste. Sobrang init ngayon dito, mga padre. Grabe. Sarap sana kung umulan. Init, grabe. Ayan mga padre. Bukas medyo may itsura na to. Ngayon lang kami nakapag-start ng bakal eh. Kinumpleto muna namin lahat ng hukay eh. Para makapag-layout. Ngayon nagle-layout na sila. Tapos gagawa tayo dito ng ng septic tank para lahat ng dumi ng baboy dito lahat babaksak. Septic tank. Tapos magkakaroon tayo ng kanal dito na naka-close kanal papunta doon sa pinakatabon na yon. Magse-septic tank tayo para malinis yung alagaan natin.
Ito wala pa akong katabi ditong farm. Dito sa likod wala pa yan eh. Open pa yan eh. Hanggang dito pa yung bakod natin. Ayan. Yung lupa naman natin hanggang doon pa doon sa pinapagrass cutter ko. Doon ko na ililipat, pinapagrass cutter ko na doon ko na ililipat yung mga bibi natin. Ayan mga bibi natin. Ito tatanggalin na natin tong kulungan ng bibi na dito. Para malinis na sila na lang. Wala na silang kasama mga bibi. Pure na kulungan na lang to ng mga baboy tsaka pre-range. Kasi ito yung isa nating kulungan, magkatabi lang naman yan. Ayan sila mga padre. Ayan, tulog lahat. Tapos yung nanganak na dun, nakatali sa ilalim ng puno. Para hindi muna nila madagalan yung mga biik nila. Ang native naman ganyan naman talaga eh. Ayan. Ito, sa isang buwan, ito naglandi na to eh. Pinalipas lang namin. Sa isang buwan yan. Pwede na yan. Ayan. Ito dalawa. Apat yung inayin pa natin eh. Bali lahat to ang inayin 6. Okay na yan. Hindi na ako magdadagdag. Tama na muna. Ayan. Gagawin ko na lang. Bibili na lang ako ng biik. Para ipapang grow out natin doon. Para continuous yung benta natin. May mga biik tayo i-grow out. Kapag pasok yung halok sa akin, pasok na presyo ng biik, bibili natin, tapos i-grow out natin. Parang etong siyam na to mga padre. Yan, ito nga, gaya ng previous vlog ko. Yung kaibigan ko dito nagba-backyard, eh medyo nanganak sunod-sunod yung baboy niya. Wala na siyang pang-suporta sa feeds. Ngayon, nagkasundo kami. Binenta niya sa akin is, saktong natuto lang siyang kumain, is 2,002 ang bawat isa. I-grow out ko siya, tapos ibebenta ko na lang siyang pang lechon para makatulong rin tayo sa kapwa backyard, nagba-backyard hog racing dito. Bibilang ko sila kapag hindi na nila kayang pakainin yung mga baboy nila, bibili na lang natin, tayo na magpapagrow out. Tapos kumita man lang tayo ng konti, okay na. Hindi naman tayo naghahangad ng malaki ang kita. Yung pasok lang, basta't kinikwenta ko yung dami ng kinakain nilang feeds eh. Ay, mga padre. Puro bakal na pinagawa natin para pang matagalan. Para kung sakaling ayoko na mag native pig. Itong mga bakal na to magagamit ko rin sa ibang mga project. Ayan. Tapos puro mga solar lang ang pinagagana natin dito. Puro naka solar panel lang tayo.